hindi naman po yan talaga sa speaker o sa anuman na mga bagay, kundi sa banal na spirito. So sa oras na ito, hihilingin ko po na para po mas maayos yung ating upuan. Yung po mga bakante po sa harapan po, pwede na natin na upuan na. Yan. Para po, yung mga, kung may darating, at may darating pa ba yan? No? May darating mamaya, kung hindi natin okay pa yan, sino ako mag-uupo dyan. Okay, sige po, forward na po tayo. Yan. Unless otherwise, ay talaga namang may hadlang para hindi tayo makaupo sa harapan. Yan. Salamat po sa inyong kooperasyon. Okay, so kagabi pa po ako dito at pinag-prepare po ako ni Pastor Endervon ng pag-i-stayan at salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya. I travel around 5 hours dahil sa paghihintay doon sa terminal. At I thank God na ako pinakarating dito. At syempre po, sa kalipunan ng mga Good Shepherd, Good Shepherd Baptist Churches, ay ako po yung bumabati ng isang mapagpalang umaga mula kay Pastor Ramirez at sa mga pastor, mga iba pong mga kaibigan ko po talaga. Yan, si Pastor Endervon, si Pastor Lester, at Pastor Ruel, po. At kung may hindi pa po nabanggit, binabati ko rin po kayo ngayong umaga. Dito po kilala lahat. But this morning, ito po is Brother JM, tagal na kami kakilala niyan. Matanda na yan, di ba? Okay, so ngayong umaga, nais ko po ang mag-share hindi lang ng Word of God, kundi ng awitin. Hindi niyo po alam ay recently po nagkasakit po ako, and then talagang nawalan ako ng boses. And then, pagka gano'n kasi na may sakit tayo, minsan nakaka-frustrate. Inisip ko, gagaling ka pa ba? Ganyan, di ba? And then, pagka gano'n naman, we have realization na pagka meron tayong boses, bibigyan na natin sa Panginoon, di ba? Kasi pag nawala yun, wala ka nang ibibigay na boses. Di ba? Gano'n lang po yan. So, nais ko po na umawit muna, na po ng dalawang awit lang naman po. At, apat. Dalawa na. Okay. So, I want to sing po ang aking isang awitin, yung pong The Faith. Ito po yung binigay ng Panginoon sa akin almost 12 years ago. 12 years ago po 12 years old na po ang awit na ito. So, I hope maging blessing po ito. And I usually say, po, mga Baptist lang talaga makaka-appreciate dito. May mga Baptist ba dito ngayong umaga? So, pagka-baptist tayo, ay naniniwala tayo na ang itinataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Yun po yan eh. We don't lift the name Baptist, yun po ang pangalan niya. Kundi ang Baptist, itinataas niya si Kristo. So, nawa po ay maging pagpapala ito. 2 Timothy chapter 4 verse 7 says, I have fought a good fight, and I have finished my course, and I have kept the faith. Tayo ipapasalamat sa Panginoon na tayo Kristiyano, but we also thank God that we are Baptists. Okay, maging pagpapala kong mga awit ito. When Jesus said, I will build my church, the gates of hell will never prevail. He fulfilled his promise, and the prophecy had never failed. So when all of our God's great people went and did the Lord's commission, they stood firm upon his word, and they told the world, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it.
shone with clear brightness. They held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appear, they're claiming to be God's true church. But we believe in our hearts, there's no place for debate or for research. Because the word of God is sure, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. Let's fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith, the Baptist faith. Amen. Salamat po. At every time na ayan po ay nagiging encouragement sa akin po, it is multiplied blessing because we believe na hindi naman po ito about sa Baptist, kundi about sa Panginoon Jesus. Amen. And nowadays, sabi natin, napakahalaga ng identity. Napakahalaga na alam mo ang iyong pinagbibilangan. Actually, may sinunod akong kinumpos niya na song, yung Blessed Member of a Baptist Church. Pero hindi ko pa awitin ngayon, no? Pero ang point ko lang doon, salamat hindi ako, di ba? Salamat di tayo sa Bautista, amen? Salamat di tayo Jehovah's Witnesses, salamat di tayo Catholics. I mean, may mga nakagis na tayo, may mga nakikita tayo religion, may mga nakikita tayo churches, sect, and denomination. But we are blessed that we are Baptist. Amen? At sa oras dito, isang awit pa po. Mamaya po kasi, preaching na. Hindi na po ba awit. Sa theme po natin ngayon, Get Connected, Stay Connected. Just one song that I can remember. Actually, this is one of my favorite songs. So, may maging papapala. The Bible says, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sabi ng atin nila, lumapit sa Panginoon, lumapit sa Kanya. At lumapit tayo, siya lalapit sa atin. This song is Stay Close to Me.
Lord, stay close to me. Best that I could ask for even take away this trial that I face. But Lord, I know that you alone know what I need. So will you hold me tight as I journey through this place? And Lord, stay close to me as I journey through the darkness of this great unknown. Lord, stay close to me. Though I've placed my faith in you, I feel so all alone. My heart trembles like a child as I walk each scary mile. The only prayer my lips can find to speak is, Lord, stay close to me. Oh Lord, when I'm so scared, please be there, Lord, so I can rest in this promise, the promise that you care. Lord, I know that I can make it through if all I have is you. And Lord, stay close to me as I journey through the darkness of this great unknown. Lord, stay close to me. Though I've placed my faith in you, I feel so all alone. My heart trembles like a child as I walk each scary mile. The only prayer my lips can find to speak is, Lord, stay close to me. Jesus, I need you to stay close to me. Oh Lord, stay close. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yan, siguro mababa naman po. Okay. Okay ba? Mas okay ba yung weekend? Mas okay. So, this morning po, it's already 10:51, pero alam ko po na bawat isa ay check. Yeah. Okay, so, ayun na lang. Alright. Good morning. Amen. So, again, I thank God for the privilege of sharing the Word of God, preaching this morning. At ako po ay hindi pastor. Okay? So, para po sa kaalaman ng marami, po, I am not a pastor, but I am an era preacher. Ang pastor ko po ay si Pastor Danilo M. Zamanta. At kami po ay taga-Malolos, Bulacan. Yan. At I believe yung pa dito, talagang taga-Tarlac po. Kasi yung mga taga-Tarlac po talaga dito. Tarlac. Taga-Mabalacan. Malakad. O Pampanga na lang. Ayan, Pampanga. Alright. Bamban, yun. Sa may Bamban, Tarlac na lang. Tarlac din yun. Ayan. So, mga taga-Bamban. Ayan, okay. Thank you. So, hindi naman para alam niyo po lahat ng inyong mga address. But just to know na po, it is my first time here at Tarlac City. And then,
Salamat po again kay Pastor Enderson for accommodating me last night or yesterday. And this morning ay nais ko lang po na mag-share ng Word of God. Nawa po yung magpapala sa bawat isa sa akin. Sa lahat po ng nais mapagpala ngayong araw, can you say amen? Amen! Alright. Siyempre, nagbihis ka na, nag-prepare ka na, di ba? Naghanda ka na ng iyong sarili. Tapos darating kasi youth revival. Ano yung expect mo? Dapat ma-revive tayo. Amen? Kasi youth revival pinuntahan mo yun. Pagka youth revival pinuntahan mo, tapos hindi ka na-revive, sayang naman. But you know, this is not the work of man, this is the work of the Holy Spirit. Ngayon po, sabi ng Bible, Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Diba po, ang ating gawain ng umaga ay punuin ng Panginoon, sa puso't isipan ng bawat isa ay maging pagpapala. Tayo po tayo lahat, usan natin ang ating Bible, John chapter 15, verse 1 to verse 5. John chapter 15. Okay, sa lahat po ng may Bible, basa po tayo lahat. Yan. Meron po dito, para sa mga walang Bible. Yan na, mayroon nasa screen. Pero kung tayo may Bible, let's read and let's try to read with understanding. Iba po kasi nagbabasa lang, iba yung sinusubukan ko nawain yung binabasa. Yan. So, ang ating mga babasahin na verses ay mga salita po ng ating Panginoong Jesus. So, John chapter 15, verse 1 to verse 5. Let us read with understanding these 5 verses. Lahat na ready na magbasa sa Amen. Amen. Yan. So, ganito po So, ang ating setup, nag-uusap-usap tayo dito. So, pagka may Word of God, siyempre, inevitable, dapat mag-respond tayo. Kasi Word of God yun. At nawa po ay manatili tayong gising hanggang mamaya. Kasi alam ko yung iba sa inyo, napuyat ka ay hindi. Kung ano man yan, ha? Pero I hope and I pray na tayo po ay manatiling isip ng mamaya. Let's read John chapter 15, verse 1 to 5. Yung pagbabasa ng buhay ha. Let's read all together. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Let's pray. Father in heaven, thank you for the privilege of gathering, of coming together, for the purpose of reading, meditating, studying, and preaching your word. Help us to listen attentively, and help us to be blessed this morning. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang aming gawain nito, i-accomplish mo po ang iyong purpose sa aming mga buhay, sa bawat isang nandito, upang walang sino man na aalis sa lugar na ito na hindi mo kinausap, na hindi mo pinagpala. Pag po sa bawat isa ay magkaroon po ng realization, magkaroon po ng response sa iyong salita ngayong umaga. Ito lahat, dalangin namin huli sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everyone says, Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Ang theme na ating pong nilagay o ang ating pong nakikita sa harapan is Get Connected, Stay Connected. Definitely, kapag pinag-usapan po yung connection, okay, lahat tayo meron yan. Okay? Lahat tayo meron yan. Halimbawa, ang inyong mga cellphones, may connection. Okay? And by the way, I encourage you to sit up straight, and kung kayo ay mag-notes, okay lang. Okay? Basta po, ay time to time, ay pay attention po. Okay? Now, in many ways, we are disconnected from God. Ano ba tayo ay dahil sa kasalanan, nahiwalay sa Panginoon? Isaiah 59 verse 1 and 2. The Bible says, ang ating mga kalikuan, our iniquities, have separated us from God. Verse 2. Okay, meron tayong visual aid dito. Yan. Verse 2, ang sabi ng Bible, but your iniquities have separated between you and your God,
and your sins have hid His face from you, that He will not kill. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, mayroong Diyos na nasa langit. Amen? At ang Diyos na yan, tayo nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. We are, and we have been disconnected. You see, hindi po yan yung original na design ng Panginoon. Ang disenyo na sa atin ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. But somehow, in many ways, tayo po ay pinili natin na mag-disconnect sa Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible, your iniquities have separated between you and your God. Alam mo, wala namang ibang magiging hadlang sa relasyon mo sa Panginoon kundi kasalanan. Ang Diyos ay banal, amen? Ang Diyos ay matuwid, makatarungan. Kaya po, ang ating kalagayan, nakikita natin talaga, palya tayo. Sino sa inyo ang minado? Ako, sir, makasalanan ako. O, ako, sir, ay nagkasala sa Panginoon. Alright? Lahat tayo. Kaya, sabi ng Bible, for all have sinned, and what? And come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Tayo ay isang tao na nilikha ng Diyos, ngunit dahil po sa pinili po natin na magkasala, tayo po ay na-discourage sa Panginoon. But, praise the Lord, meron siyang plano para sa atin. Amen? Meron siyang plano. At yung plano na ito ay para sa ating kaligtasan. And listen to this, hanggang ngayon, kapatid kaibigan, may plano pa rin ang Diyos sa buhay mo. Wala nang pakialam ang diablo sa iyo eh. Wala pakialam ang diablo sa iyo. Kahit ano gawin mo. Wala siyang pakialam. Basta huwag mo lang pupurihin ng Panginoon. Basta huwag mo lang paglilingkuran ng Panginoon. Basta huwag mo lang papalugurin ng Panginoon. Okay na yan? Andiyan mo ba kayo? Right now, kahit ano gawin mo eh. Alright? Walang pakialam ang diablo. Kahit nakaupo ka dyan, kahit nabatad ka dito. Oo. Basta huwag ka makikinig, sabi ng diablo. Okay na yun. But listen to this, ang Diyos may plano sa buhay mo. Ang Diyos mayroon po purpose sa buhay mo. Kaya, ano yung purpose na ito? Yung magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Yan. O, pasok na ha. Ganda na. O, get connected to God. Now, ang paraan na ito mga kapatid, ay hindi makukuha sa mga paraan ng tao. Ang sabi ng Panginoon dito sa John 15:1, I am the true vine. At pag napansin natin yun, yung true, but hindi niya sinabing I am the vine, but the true vine. Siya ang totoong puno. Siya ang totoong puno ng ubas. Yan ang ibang translation. If we want to be connected to God, walang ibang paraan kundi ang paraan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy 2:5, for there is no other mediator between God and man, but the man, Christ Jesus. Walang ibang paraan para ikaw mabalik ng connection sa Diyos maliban sa Panginoong Kristo. Ngayong umaga, marahil narinig mo na ang pangalan ng Kristo. Ngunit ang pagkarinig sa pangalan ng Kristo ay iba sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Marahil narinig mo na ang pangalan Panginoong Jesus. Pero hindi necessarily na ibig sabihin nun ay mayroon ka ng relasyon sa Diyos. Listen to me. Listen to this, mga kapatid. You don't have to be so hurt, so hateful, or so hard to come to God. You can be hungry after Him. Sabi nga ng awit kanina, lumapit sa Kanya. Amen? Nakikinig ko ba tayo ng umaga? Isang bagay na definitely gawin mo ngayon sa oras na ito, lumapit ka na sa Panginoon. Ito na yung pagkakataon. Sabi nga ng awit, lumapit sa Kanya, ibigay ang puso, isip at kaluluwa. Huwag na maghintay pa. Ngayon mo ito gawin. Diba? Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa iyo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Bakit? Yung nakaraan tapos na eh. Amen? O sabi ng Philippians 3:13, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Yung nakaraan kahapon tapos na, hindi mo na may babalik, hindi mo na. Mababago yun. Yung bukas o yung mamaya, hindi mo pa alam. Ang pinakamahalagang oras ng buhay mo, kapatid, ngayon. Kung ano ang iyong ginagawa right now, in the next 5 minutes, that is what matters, mga kapatid. Sa oras na ito, come to God. Come to Him. Sabi niya ng Spurgeon, if you cannot come to Him, run to Him. If you cannot run to Him, walk to Him. If you cannot walk to Him, crawl to Him. If you cannot crawl to Him, look to Him.
Sabi ng Isaiah 45:22, "Look unto me and be ye saved." Isaiah 45:22. "Look unto me and be ye saved." Now, maraming paraan ng tao para kumalik sa Diyos. Gahanap sila na, alam mo yun, yung bang akala nila ito yung pagpapabusog sa buhay niyo. Kabusugan naman po kasi hindi lang yun sa sa physical. Ha? Yung kabusugan, alam mo yung English ng kabusugan, sino nakakaalam? Meron ba? May nakakaalam? Sige, presentation tayo nga. Meron ba nakakaalam yung kabusugan sa English? Ha? Ang English ng kabusugan ay? Full? Okay. I'm full. Ayan. Ito rin, ha? Busog ako. But ang English ng kabusugan is satisfaction. Walang ibang makapagsasatisfy sa atin maliban sa Panginoon. Ngayon ang tao, maraming paraan. Kaya sila laro ng laro. Listen to this, ha? Kaya marami laro ng mobile games. Kasi iniisip nila, sa pamamagitan ng paglalaro ng mobile games, at least, masaya na ako. At least, lumebel up. Ha? At least yung karakter ko, walang alam nila, pero narinig ko lang hindi ako, ako kasi ganito ako. Nung high school ako, pag nakikita ko yung mga class ko na-addict, ayoko na yun. Na-addict sila pero nung high school ako, nag-counter-strike din ako. Pero nung nakikita ko, na-addict sila sa, mga special force, yung Ragnarok, ano ba, Barry M? Alam ko rin yan. Nakikita mga online, hindi ko try. Ay, naaalis sila eh. At marami nagpapangadi ngayon. Ayan naman. Wala na may mic. Alright. Wala. Marami mga kapatid, mga kaibigan, they resort to escape. Laro na laro. Nood ng Netflix. Nood ng series. Why? Sa pamamagitan nun, they think they can escape reality. But listen to this. You cannot escape reality. Akala mo masaya ka doon. Kakanood, kakalaro. Only to find out, pagkatapos ng ilang minuto, wala ka na naman. Pagod ka na naman. Puyat ka na naman. Kapatid, connection, ang pinag-usapan natin dito. Hindi ka makakakonect sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtakas sa realidad. Hindi lang escape, kundi pleasure. Alam nyo, marami sa atin, especially mga kabataan, ang iniisip natin, gusto ko happy lang. Hindi masama maging happy. Gusto ko ng Panginoon, happy tayo eh. Pero ang kasiyahan, ang kasayahan, ang kaligayahan na hindi sa kalooban ng Panginoon ay hindi tunay na kaligayahan. Pleasure, mga kapatid, ay hindi. Yan ang daan sa tunay na buhay. Kaya sabi ng Ecclesiastes 12:1, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Magsasawa ka rin dyan, mga kapatid. Magsasawa ka rin dyan sa kakahanap mo ng kalayawan sa buhay. Mga kapatid, ang gusto mo lang naman, sumaya, di ba? Dumirekta ka na sa Panginoon. Amen? Marami. Kaya sila, palit-palit ng boyfriend, palit-palit ng girlfriend. Masaya mo. Masaya, pero mali kasi yan. Amen? Hindi. Human relationship ang magsasatisfy sa'yo, kapatid. Kung naririnig mo ang tinig na ito, ang Panginoon ang mabibigay ng kabusugan sa atin. Not escape, not pleasure. No, ang problema sa escape, in a few minutes, wala na yan. Di ba, hindi ko alam kung meron nagdadrugs dito, hindi ko alam. Kasi yung iba, nagdadrugs sila kasi it feels good. Tama mo ba? It feels good eh. Hindi mo mailakaila, it feels good. Hindi ko alam drugs, okay? Last time bumili ko naman antibiotic, pero okay, hindi po illegal drugs, no? Pero, why do they resort to those things? Because it makes them feel good. Pero, pagkatapos ng ilang minuto, wala na. Iba naman, pleasure. Pero listen to this. Ako po ay 35 years old na bagaman mukhang 15 anos sa akin. Ang life expectancy sa Pilipinas, 71. So, ibig sabihin, nasa kalahati na ako kung papalaran ako maging 71 years old, balang araw. Sa middle life mo, kapatid, sasabihin mo, hindi
na. Ayoko na. Tama na ako. Ayoko na yung nood ng mga series. Ayoko na yung kung saan lang happy lang. No. Hindi yun ang buhay, mga kapatid. And I decided years ago that 99.9% ng mga pelikula, niloloko lang ako. Hindi, umayman kayo. Totoo naman eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun, mga kapatid. Yung mga scriptwriter na nilalagay na nila yung parang totoo yun, pero hindi talaga totoo yun. Ito ang totoo, right now. Ha? Ito ang totoo. Ang salita ng Diyos, amen? Pero sasabihin ng mga director na yan, mga scriptwriter na yan, ito ang reality. It's not the reality. Are you following? Mga kapatid, have pressure. Hindi yan ang paraan. Because, pagdating ng middle life mo, sabihin mo, I have no pressure dito. Ito naman, natin dito. Ito marami, sugsug dito eh. Education. Diba? Nagpapaka, nagpapakasunod ng kilay sa pag-aaral. Ano mo yan marami. Diba, nagpapakadulubhasa. Alam yung mga tao kasi ako dyan eh. Pagka ang memory mo daw, nag-aaral ka, nahahasa. Diba? Nahahasa. Pagka naman yung makayahan mo, talagang sinanay mo, ang tawag yan, nagiging bihasa. Okay? Nagiging bihasa ka. Pag nag-aaral ka mabuti, naging scholarly ka, nagpapakadalubhasa. Nahahasa, nagpapakabihasa, nagpapakadalubhasa. Pero yung tamad ka na, ayaw mo mag-aaral, naging bihasa ka naman. Pero alam mo, ito hindi masama mag-aaral, dapat nga nag-aaral tayo, amen? Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, study, pursue thyself, approve as to God, amen? Dapat nag-aaral tayo, we should study. And listen to this, you don't live just to gain education. You don't live just to gain degrees. Pagdating mo ng online, magdideplete na rin yung neurons mo. Magdideplete na rin niya yung memory mo, mababaw ka sa sarili niya. Hindi mo na ma-appreciate kung nakabisado mo man yung periodic table of elements. Ang lupit. Nalaman mo lahat na pwede mong malaman. Di ba sabi ng kanta, dami mong alam? Pero sa totoo lang, ang dami mong hindi alam. Yun ang totoo doon. But isn't this? Education. Pagdating ng old age na. And then nakuha mo lahat ng degree, di ba? Yung bachelor's degree, master's degree, doctorate degree, third degree. Dami, lahat nakuha mo yung degree. Pagkayari, bigla kang, hindi mo na maalala kung ano ginawa mo kanina. Kapatid, hindi yan ang daan sa buhay. Kahit nagpakasugsug ka sa pag-aaral, which is good. Don't forget, be connected to Him. Ano naman kayo? Kasi marami nag-aaral kinalimutan na ang ministry. Kaysa nagkaroon ng project, kinalimutan na yung practice. Bakit? Kaysa sabihin mo sa director nyo, kaysa sabihin mo sa pastor mo, Pastor, meron po kami project sa school, hindi po makakatay. E di sabihin mo sa mga kasama sa school, meron kami simba, hindi ako sasama sa inyo! Amen! Hindi balik-tali mo. Sabihin mo sa mga kasama mo, meron kami simba, meron kami practice, hindi mo na makakasama sa inyo. Ibahin na lang natin yung araw ng ating practice. Experience na mga kapatid, di ba? Alam mo choir members sa 50 na sila. Sabi ko, kaya sabihin mo sa akin, may project kayo sa school, bakit hindi mo sabihin sa mga kasama sa project, meron kang practice? Kaya sabihin mo sa mga klase mo, meron kang church service? Meron kang pag-attend? It's a matter of priority. Stay connected. Pero anong ginagawa ng maraming tao, mga kapatid? Escape, pleasure, education, ito naman, money. Ito yung mga pamamaraan ng tao para makahanap nila yung satisfaction na tinatawag. Yung daan sa tunay na buhay, ika, basta meron kang ganito. Ayan. Without around, you cannot go around. Sabi nga. Pero, katapos na yung puso mo umito na sa pagtibok, doesn't matter kung ilang libreta meron ka, ilang ATM cards meron ka. Kapatid. At ang dami mo na ipon, di ba? Tapos iniwan mo sa pinag-iwanan mo. Mga kapatid, hanggang kailan tayo magpapagal? Hanggang kailan tayo mapapagod? Hanggang kailan natin, hanggang ma-realize natin si Yeso Cristo talaga, tunay na tayo.
Kaibigan, kabataan, sa oras na ito, maybe parang malabo pa sa iyo no, ang ilang mga bagay. Totoo. Pero simple ang salita ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos hindi komplikado. Sabi ni Jesus, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat kaligtas sa tao. Sabi niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father, but by me. Kung makakita mo sa oras nito, kapatid, not escape, not pleasure, not education, not money, not even religion can give you true satisfaction. But the Lord Jesus Christ. That's why we believe. No, nothing can save a person. Even your church cannot save you. Alright, marami, listen to this. Marami ang nag-ministry, baptized, aktibo sa church, mayroong tinatawag na religious acts. Marami. Talagang they do wonderful works. Pero, mark this word, maraming taong ganyan, pero sa impyerno tutungo. Dahil wala sa mga yon ang paraan para maligtas. Nakikinig ka ba sa oras ito? Ang paraan upang maligtas, walang iba, kundi ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, halos 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ng Bible, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ngayon, kapatid, kaibigan, don't misinterpret. We need to do things. Pagka bukas, anong araw pa ngayon? Saturday, wala. Sa Monday, papasok ka na naman sa school. Kaya naman, papasok ka na naman sa trabaho. No? And then, mag-iisip ka, makangarap ka, mag-iipon ka ng pera. That's good. Alright, but don't forget, when all is said and done, haharapin mo ang Panginoon. Haharapin mo ang Panginoon. Right now, it is a good reminder, get connected and stay connected. So I'm not here to entertain, mga kapatid, but to expose what the Bible says, to encourage you and edify you and let you experience what true revival is all about. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. And I get to my first point. First point na. Alright, so in the matter of getting connected to God, getting connected to Christ, just one word, believe. Everybody say, believe. Ay, palingaw ka pa. Believe. Alright. Ano ba ang ibig sabihin ng believe? Manampalataya. Maniwala, manampalataya. I ask you a question right now. Nakikinig po ba tayo, amen? Alright. Sa lahat na nakikinig, answer me. Do you believe in God? Totoo. Amen? Okay, I'm not asking you, do you believe that there is a God? Hindi ko tinatanong kung naniniwala ka ba na may Diyos. Ang tanong kung naniniwala ka ba sa Diyos? Andiyan ba tayo? Amen? Alright, by the way, baka naman meron kayong makilala na hindi naniniwala na may Diyos. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, kahit hindi ka naniniwala may Diyos, maniwala ka naman na may naglikha ng lahat. Ito nga lang cellphone na ito, 13 Pro Max, may naglikha nito. Kilala ko ba yung gumawa nito? Hindi. Nakita ko ba yung naglikha nito? Hindi. Naniniwala ko ba yung naglikha nito? Kahit nakikita ko, nandyan. Ang building na ito, alam niyo mo, may tayo ng building na ito, amen? Nandiyan mo ba kayo? May nagtayo ng building na ito. Alam mo ba na may nagtayo ng building na ito? Paano masabi? Just by looking at it. At pag nakita mo yung mga planeta, yung araw between, yung karagatan, bundok, yung buwan, masabi mo, wala, bigla lumitaw lang yan. No, may naglikha niya. Amen? The creation is a proof that there is a creator. And God is the designer, the artist, the orderer behind all of this. He's the intelligent designer, mga kapatid, at maging ang buhay ko. Nasabi ng pilosopo ko estudyante, Sir, lumikha sa akin, tatay at nanay ko. Hindi! Ginamit lang tatay at nanay mo para lumabas ka sa mundo. Pero yung naglagay, yung mata mo nandito, yung paa mo nandyan, sino naglagay niya? Tatay mo? Hindi! Diyos yun, amen! Diyos ang nag-design sa ating katawan. Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkatao. Kaya kami kaisipan, kaya kami dadaan, kaya kami kakayahan magpasya. Kakayahan pumili. Right now, pwede mo pili na lumabas ka. Kasi yan eh. Because you have free will. Pwede mo pili na matulog, o kaya pwede mo pili na makipagpuntahan ka lang, o kaya
pili mo rin makinig. Pwede rin. Because God gave you a free will. But to recognize that there is a God is different from believing God. Ang sabi ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, ay imposible ito na mapalugod siya. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos, alright, ay nararapat manampalataya na siya nga ay Diyos, that He is. Must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Now, to get connected to Christ, believe. Now, ang tanong ulit, again, do you believe in God? Palagi ko hindi natin mapapaigli itong mensahe nito. Okay po ba kayo? Ha? Ay, bisa naman tayo magkita-kita, at exulitin na natin, di ba? Yung iba sa inyo, sanay talaga sa mahabang preaching eh. No? Sino sanay sa mahabang preaching? Amen? Ay, hindi nagtataas. Okay, hindi sanay, pero gusto niyo mahabang preaching. Hindi, gusto niyo yung tamang preaching, amen? Salamat dahil sa baptist tayo, amen? Oh, ngayon, get connected to Christ. How? Believe. Ano sabi ng Panginoon, John 14:1? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Kapatid, kaibigan sa oras nito, huwag kang papatangay sa mga gawain lang na ginagawa mo sa loob ng simbahan. Huwag kang papatangay yung meron kang ginagawa ganito, ganyan, and then tatayo, uupo ka, aalis ka. It's not only about it, mga kapatid. Be sure that you are saved, mga kapatid. Tiyakin mo na ikaw ay ligtas sa oras nito. Tiyakin mo na meron kang relasyon sa ating Panginoon. Get connected. How? Believe. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Ako po nakakilala sa Panginoon way back 2001. Ako po ay 12 years old that time. Until 13 na ako kasi July ang birthday. July 22, okay? So, July 22, June 24, ako po nakakilala sa Panginoon. From that day forward, I believe that Jesus is my Savior, that Jesus is my Redeemer, and that He alone can save my soul. Walang ibang paraan na binigay sa silong ng langit. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas sa tao maliban sa pangalan Jesus. Get connected? Ang question ko, save ka na ba? Hello? Save ka na ba? Meron ba save? Meron ba save dito? Amen. Tagalog, ligtas ka na po ba? Amen. Ba't kahina? Ligtas ka na ba? Yes. Huwag mo mag-misinterpret. Ako ay nandito para ibahagi sa salita ng Panginoon. Sabi ng 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. You see? You see mga kapatid? Ito mga bagay, 1 John, by the way, basahin yung buong 1 John, 5 chapters lang yan, doon mo matitiyak kung ligtas ka talaga. Pag binasa mo yun, wala pang isang oras, mababasa mo yun lahat. Pero yung understanding mo yan, lifetime mga kapatid. 1 John chapter 5, this things have I written unto you. Ito mga bagay na isulot ko sa iyo, sa mga nananampalataya, sa pangalan ng anak ng Diyos, upang inyo nawang malaman na kayo ay may walang hanggang buhay. At upang kayo ay manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So you keep on believing, kapatid. Tatanungin mo, ligtas ka na ba? Tapos, tiyak mo na ba ako sa katutungo pag-iiliw yung buhay? Oo naman sir. And then, ang sasabihin niya, sige nga, paano mo natiyak? Kasi tinanggap ko na ang Panginoon sa Diyos. Amen? Amen po ba? Pero listen to this. Question ko, paano mo nalaman na tinanggap ko na ang Panginoon sa Diyos? Paano mo nalaman? Kasi po sir, nag-pray po ako. Question, pwede ba ang tao mag-pray pero hindi talaga tinanggap ang Panginoon? Andiyan ba kayo? Alright, nire-review natin ha. Bago tayo ma-revive ha, nire-review natin bago tayo ma-revive. Ligtas ka na ba? Alright, then tatanungin mo, paano mo nalaman? Ay, tinanggap ko na po ang Panginoon. Paano mo nalaman tinanggap ko na ang Panginoon? Nag-pray po. Pwede bang nag-pray ka tapos hindi ko na pala tinanggap? Paano mo masasabi ng isang tao ay ligtas?
ligtas. O sige, sarili mo na lang. Pwede bang gawin ng tao mga bagay na ginagawa mo ngayon kahit na naupo dyan, pero hindi pa na siya safe? Amen? So hindi mo ito para pagdudahin ka sa iyong buhay, ha? Kundi tiyakin mo ang iyong kalagayan. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether you be in the faith. Sabi diyan, prove your own self. Know ye not your own selves? How that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Examine yourself. Huwag ka magkadala sa sinabi, boss, Brad, ligtas ka na, basta ligtas ka na, Brad. Hindi gano'n, mga kapatid. Tiyakin mo ang iyong buhay. Ngayon, paano ko ito ipagpapatuloy? Ang isang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Sabi nga, pwede nyo basahin yung buong book ng 1 John. Ngunit ang isang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, alright, ay mayroong paglago sa paglayo sa kasalanan. Oo, hindi tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala. Yes, pero ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, hindi iyan mananatiling nabubuhay sa kasalanan. Alright? John 8:47. John 8:47, ang sabi ng Bible. John 8:47, tingnan po. Actually, post. He that is of God, heareth God's words. Siya na sa Diyos, dumirinig ng salita ng Diyos. Sa Diyos ka ba? Amen? Alright. Dumirinig ng salita ng Diyos. Maraming paraan para malaman mong matiyak na ikaw ay isang mananampalataya. Kung talaga naniniwala ka na Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay para sa iyong kaligtasan, you are saved. Kung ikaw ay nagnanais na mabuhay ng banal, then you are saved. Kung ang Banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo every time na may pangalan ng salita ng Panginoon, isang indicator yan, ikaw ay sa Panginoon, ikaw ay mananampalataya. Pero, ang dami na preaching, pero parang wala sa iyo. Tiyakin mo kung ikilig ka. Amen? Ang dami ng teaching and preaching. Parang, wala ito sa iyo. Hindi ka nagre-respond. Ang tupa ng Panginoon, dinirinig ang kanyang tinig. Sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, get connected to Christ. Anong paraan? Believe. Again, do you believe in God? Kaya 3 points na ito, 3 points. Grabe, first point na ito. Oh. Do you believe in God? Kasi po ito yan. Kung talagang naniniwala ka po sa Panginoon, ang ibig sabihin po nito, may epekto yan sa iyo. May epekto yan sa iyo. Halimbawa, iba po yung naniniwala ka na may Diyos. Again, no? Iba yung naniniwala ka na may Diyos, iba yung naniniwala ka sa Diyos. Halimbawa, naniniwala ka po ba na may pastor dito sa church na to? Amen? Alright. But the other question is, naniniwala ka ba kay Pastor Enerborn? Alright. Para sa mga members dito, ha? Oh. That's different. That's another thing. Now, to believe that there is God is one thing, but to believe God is another thing. Now, kung ikaw at ako ay talaga maniniwala sa Diyos, o mananampalataya sa Panginoon, may epekto yan sa iyo. Halimbawa, ikaw ay pumila sa pa-check up sa doktor. Di ba? Sino sa inyo nakapag-experience na magpa-check up sa doktor? Sige nga, ask kamay. Ask kamay. Mga healthy living yung marami dito. Pero alam niyo yun, doktor, di ba? Mayroong, minsan pumipila yung mga tao dyan para magpa-check. Tama lang? Alright. And then, pumipila ka naniniwala kasi doon sa doktor. And then, pagdating mo doon sa ikaw na, nasabi ng doktor, okay, check up mo kita, and then, after nung niresetahan ka, sabi ng doktor, sabi ng doktor, ito po ang inumin ninyo, 2 times a day or 3 times a day, and then, nung nakita mo yung reseta, naniniwala ka sa doktor ginawa, pinulit mo yung reseta. Ganun ba yun? Because you believe the doctor, yung kanyang reseta, papaniwala mo din. Nandiyan ba kayo? You believe, yung driver na pagka sumakay ka, dadalhin ka kung saan ka dapat mapunta. Hindi mo nga kilala yung driver. Di ba? But you believe that person. Now, if you believe God, may epekto yan sa iyo. If you believe the Lord Jesus Christ, may epekto yan sa iyo. If you believe the words of God, may epekto yan sa iyo. Listen to this. Kung talaga lang na naniniwala
ka sa salita ng Panginoon, susunod ka sa Diyos. Kung talaga lang na naniniwala ka sa salita ng Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya. Naniniwala ka ba sa Panginoon? Kung talaga lang naniniwala ka sa Biblia, mag-aaral ka na mga kaluluwa. Amen! Kung talaga lang na naniniwala ka sa Panginoon, mag-aaral ka sa Kanya. Nandiyan ba kayo? Alam na, first one pa lang ata, uwi na ata tayo. Kung talaga naniniwala ka, this is a revival of believing God, mga kapatid. Kung talaga lang na naniniwala ka sa salita ng Panginoon, abay magpupuri ka sa Kanya. Nandiyan ba kayo? It's not just about singing. It's praising the Lord. Giving your devotion to God. Kung talaga lang na naniniwala ka sa Biblia, sa salita ng Panginoon, magpe-pray ka talaga. Ibigyan mo talaga ng oras yan. Kung talaga lang na naniniwala ka sa salita ng Panginoon, hindi ka alis sa kalooban ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Get connected to Christ. Believe. Believe. Na kinakailangan magkaroon ng revival ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. Again, do you believe in God? Ba't hindi na? Do you believe in God? If you believe in God, apektado ka niyan. Yung kilos mo. Ang patunay na nananampalataya po tayo sa Panginoon ay makikita sa ating kilos. Makikita sa ating kilos. Naniniwala ko doon halimbawa sa yung sa doktor. Yung kilos mo ngayon, apektado. Pupunta ka ngayon sa butika, yung kaseta niya, may bigyan mo ng pansin. Kung may mabili ka, bibilihin mo na yun. Eto, sino sa inyo may bank account? Sino sa inyo mayroong nakapunta sa bangko, may mga bank teller dyan, di ba? Binibigyan mo yung pera mo doon, hindi mo naman kilala. But you believe na iingatan nila yun. Ngayon, dahil naniniwala ka doon sa person na yun, you do something. If you and I will be a true believer in God, a true believer in the Lord Jesus Christ, then and only then, igilos ka ayos sa lugar ng God. That's why, every time na mayroong church service, you come. Every time na mayroong gathering, mayroong fellowship, you come. You attend. Why? Nasa salita ng Panginoon. Not for sake of the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Ako rin mga kaibigan, mga kasama kong kabataan, get connected to Christ. Believe. Now, ngayon, to stay connected, ito po. Wala ka namang gawin para maintain yung kaligtasan mo. Si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Amen? But be sure of your salvation. Be sure. Sino sa inyo 12 years old? 12 years old. Right. 12 years old. You have a lot of days ahead of you. 12 times 4 ka. You have a lot of days ahead of you. But listen to this. Be sure of your salvation. Ang Panginoon Jesus, ay nakita natin sa 12 years old. Diba? Sa Bible, makikita naman Luke chapter 2. But tayo bilang mga kabataan, ang kailangan natin ay hindi yung i-maintain yung kaligtasan, kundi tiyakin mo na ikaw ay ligtas. Sabi ng Philippians chapter 2, work out your own salvation. Hindi work for your own salvation. Work out. Kung ligtas ka na, patunayan mo. Listen to this. Dapat nahalata ng mga tao na mananampalataya. Dapat nahalata ng mga klase mo na Kristyano ka. Dapat nahahalata nila na hindi ka kagaya ng mga, alam mo bakit hinangaan ng Panginoon si Job? Pinagmalaki niya kay Satanas si Job. Sabi ng Panginoon, no, there is none like him throughout all the earth. Kapag pare-pares ka lang din ng mga klase mo, paano tayo pagkamalaki ng Panginoon? Pag pare-pares ka lang din ng mga workplace mo, ng mga office space mo, paano tayo pagkamalaki ng Panginoon? 1 Peter 2, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Do you believe God? Do you believe the Lord Jesus Christ? Do you believe the Bible? Apektado mo. Dala mo yung Bible mo. Ay, naniniwala ka sa Bible mo? Dali mo yung Bible mo. Amen? Naniniwala ka sa Bible mo? Basahin mo Bible mo. Naniniwala ba talaga tayo sa Bible? Amen? Eh di basahin natin Bible. Ang simple, no? Eh basic yung belief. Tawag nga sa atin,
believers eh. Do you really believe the Bible? Then bring your Bible. Do you really believe the Bible? Then browse your Bible. Huh? Do you really believe the Bible? Huh? Then read your Bible. Makibukakin mo na ito. Bakit sinasabi natin, ay, ganda mo naman sis. Ang pogi mo na, Brad. Praise the Lord. Saan natin ako sa Bible? Eh, praise the Lord, ganun nyo ako na. By God's grace. Saan natin ako sa Bible? And eventually, mga kapatid, ikaw rin ang Biblia na pwedeng mabasa ng mga mata. 1 Corinthians 3, ye are our epistle, known and read, written in our hearts, known and read of all men. Yan. I'm asking you, do you believe? To get connected to Christ, believe. To stay connected, be sure of your salvation. Again, huwag kang magpapatangay sa mga ayaw upo, inayos mo na yung sarili mo, tiyakin mo na ikaw ay ligtas. Kahit ilang libong awit ang awitin mo, hindi yun nakatiyakan ng iyong kaligtasan. Kahit mabasa mo ang buong Bible, hindi yun nakatiyakan ng iyong kaligtasan. Ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay nakasalalay sa salita ng Panginoon at sa kilos sa Banal na Espiritu sa iyong buhay. Patunayan natin na tayo ay ligtas. Believe. Believe. Number 2. Amen. To get, okay, dito ko makukuha sa tayo. Atin natin, get connected, stay connected. But number 2, to get conformed to the image or character of Christ, behave. Alright? So, mananampalataya na. Meron ba mananampalataya dito? Meron mga believers dito, amen? Yung tiyak ka talaga na ikaw ay sa Panginoon. By the way, kung hindi ka patiyak, ito na ang pagkakataon. Huwag mong isugal ang buhay mo. Huwag mong isapalaran. Iniisip mo lang na ikaw ay ligtas. No. Know that you are saved and be sure of it. How to be sure? Ang tanong ko, meron ka bang verse na pinanghawakan na ikaw ay ligtas? Meron ka bang verse sa Bible? Pakita mo nga sa akin. Pastor, sabi dito, ako ito. Nanampalataya ako ay ligtas. Meron ka bang testimony? Now, hindi kailangan dramatic ang testimony. Hindi kailangan. Meron akong, okay, shout out kay Sir Joe. Yung aking kasama doon sa church. No? Siya ay isang, maga 13 years old pa lang siya, grade 5 pa lang siya, manginginom na siya, ganyan. Meron siya sa mga fraternity. And then, somehow, no? Nakilala niyo pa ngayon, mahali buhay niya. Now, hindi ganun ka-dramatic ang aking testimony. Kasi 2 years old pa lang ako, nasa Sunday school na ako. Okay? And then, hanggang nung ako yung mananampalataya, 12 years old na ako. 13. Okay? So, hindi ganun ka-dramatic. Pero I believe that the Word of God is true, and Jesus Christ is my Savior, and that He alone saved me. Ngayon, kapatid, tiyak ka ba na iyong kaligtasan? Then, and only then, you can believe. Kung ikaw ay tunay na believer, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ngayon, believer ka na, ito ngayon, hindi na mahirap mag-behave pag believer ka. Kaya hindi po yung, okay, ang mga bata siyempre, tsaka upo ka dyan, ayos ka dyan, ayusin mo ang iyong anak, okay yun. Pero tayo mga tumatanda, tumatagal, hindi ka ba nagtataka, no? Tuwing church service, may nag-misbehave. Nag-preach yung pastor, tapos cellphone ng cellphone. Nag-preach yung preacher, tapos puntahan ng muntahan. Something is wrong with him. Baka hindi talaga believer. Pero kung ayos, ang ating puso sa Panginoon, ayos ang ating isipan sa Panginoon, hindi mahirap mag-behave. Nasabi ng 1 Timothy 3:15, and if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and ground of the truth. Ang salitang behave ay biblical. Yung pag-uugali, mga kapatid. Now, tayo po ay inaasahan ng Panginoon
kahawig ng imahe o ng character ng Panginoong Jesus. Marami nakakaalam ng Romans 8:28, di ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. However, kakaunti ang nakakaalam ng verse 29. Ang verse 29, sabi diyan, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So, ang goal po sa iyo ng Panginoon, kapatid, ikaw ay maging kahawig ni Kristo. Yun yung ating conformity. Ay, every day, habang lumilipas yung mga panahon, yung mga taon, mas naging kahawig tayo ng Panginoon. Hindi sa itsura, pero sa pagkatao, sa personal, sa character. Yung mga desisyon, yung mga pagpipili, yung mga gawain, be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Now, ano yan? Behavior, mga kapatid. Ano ang iyong kaugalian? Ano ang iyong palaging ginagawa? Of course, hindi yan pinag-uusapan din lamang mga habits, no? Kundi yung mismong pagkatao po natin. Right now, if there should be a revival, I think, mahalaga. Kung believer ka na, ayusin mo na. Believer ka naman di ba? Kung believer ka naman na, sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Maraming mga yung tinitignan, nilulook up ng mga personalities. Sino sa inyo idol is Taylor Swift? May mga nilulook up kayo ng mga personalities, mga celebrities, mga vloggers and influencers na ilalayo na magay sa Panginoon. Hindi lalago ang spiritual mo yan. Kaya sabi ko sa iyo, alalas ba, sino dito choir member? Sige nga. Tayo. Taas na kamay. Taas ba taas? Sige, choir member, ha? Alright. Monday to Friday, anong music mo? Sige nga, labas ka na yung cellphone dito. Ano yung playlist mo? Baka may K-pop dyan. Dapat pala magkaroon ng revival yung cellphone natin eh. Ano yung playlist natin? Sa mga iPads o tablets natin? Sa computer natin? Tapos pagdating sa Saturday o Sunday, aawit-awit tayo. Pagdating naman, kaya hindi mo ma-enjoy ang buhay Kristiyano pag ganyan. Ano sabi ng Romans 12:2? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, there should be a revival of behavior. Yun yung natin, yung asabi natin. Kristiyano ka na eh. Ang sentro ng Kristyanismo, hindi ikaw ng Kristiyano. Ang sentro ng Kristyanismo, si Kristo. Ay, ang alam lang ng marami, ang gospel ay para maligtas tayo. Tama yun. I am ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto what? Alright, baptist tayo, alam natin to. Ano ang gospel? Very good. Yung mga alam. Yan, narinig ko na. Ang sabi na, ang gospel is this: Jesus died for our sins. Amen? Death, burial, He was buried. After 3 days and 3 nights, He rose again. Amen? That's the gospel. Now, yes, it is the power of God unto salvation, but don't forget this. Kung ligtas ka na, ang gospel pa rin. Okay? Ang paraan para mabuhay ka ng banal. Kailangan mo mamatay sa krus, kagaya ni Kristo. I am crucified with Christ, diba? Nevertheless I live. Kailangan muling maribig kasama ni Kristo. At kailangan mo muling mabuhay sa paggawa ng kabutihan sa ating Panginoon. It is the pattern of God unto sanctification. Mga kapatid. Behavior. So ano yung behavior natin? Habang lumilipas ba, nagiging kahawig ka na ba ni LeBron James? Pambira naman. Habang lumilipas ba, nagiging kahawig ka na ni Dingdong Dantes? O naman, mga kapatid. Habang lumilipas, nagiging kahawig ka ng Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po,
That's just simple. To conform to the image or character of Christ, behave. Behave, instead of straight. Behave, listen well. Behave, sing praises to the Lord. Behave, give unto God. Behave, win souls for Christ. Behave, attend church services regularly and faithfully. Behave, mga kapatid. Why? Sa pamagitan niya, hindi tayo lalo naging kahawi ng Panginoon Jesus. Paano siya nakitungo? Paano siya nakisama? Paano siya nagsalita? Paano siya nag-isip? Paano siya nagdesisyon, mga kapatid? Yun yung lahat na sinusundan natin. 1 Peter 2:21. Last verse ko para bago magpili pa sa point number 3. 1 Peter 2:21. Ang sabi ng Bible, hindi nga basa tayo lahat para sa lahat ng mga inaantok ay magising. At yung mga natutulog para sa inyo, magbibigay lalo ng biro na. Okay, 1 Peter 2:21. All together, read! So, siya ang example natin. Siya yung dapat pinapalo natin. Kung sino-sino pinapalo natin eh. Kung kanina tayo nakasubscribe eh. Sige nga, sige. Saan ka nakasubscribe sa YouTube? Ano ka mabuti? Revival ito lang. Pati ng social media natin. I-revive din natin. Linis-linisin naman natin yung timeline natin, mga kapatid. Hello? Andiyan pa ba tayo? Pinuntahan natin yung revival. Dapat revive tayo dito. Amen? Dapat pagkatapos ito, ayusin mo na yung mga nasa timeline mo. Ang bihira naman, Hindi mo napapansin, pati yung mga may mga mura na nga eh. Ang dumi-dumi na nga ng mga picture ng mga memes na yun eh. Gusto mo lang matawa, kahit na ano na lang, ipapost mo eh. Nasabi ko sa'yo, mga kapatid. Behave, mga kapatid! Sa oras na ito, alright? Ito ay pagbibigay ng pahalaga kung ano talaga sinasabi ng salita ng Diyos. Listen, kahit gaano pa kaganda yung quotes na yan, kahit pa gaano kaganda yung mga kasabihan na yan, walang papantay sa photo o salita ng Diyos. Amen? Kahit gaano pa kaganda yung quote, ang ganda ng quote, it makes me feel good. Hindi naman totoo yun. Sabi ng sabi ng nato nito, sabi, you are always beautiful. You are always enough. You are enough. Ang bihira yan. Ang sinasabi ng Bible, tayo mga makasalanan, kung hindi lang sabihin, habang ng Panginoon, tayo tutungo sa impyerno, mga kapatid. Deserve. Ang deserve talaga natin ng impyerno. Ngunit sabihin, habang ng Panginoon, tayo may buhay mo lang sa langit. Amen? Bilis-bilisin natin yung mga social media natin. Akala mo, nakapagtago ka sa Facebook, pagdating ko sa Instagram, boom! Pares! Tatanong ko, saan ka nakasubscribe sa YouTube? Ang sayo mo yun, nag-subscribe ka agad. Iba naman, sa Twitter naman nagkakalap. Sabi ko sa inyo eh. Get conformed to the image or parang, kung si Jesus kaya, ito kaya gagawin ha? Sa tagal mo ng Krisyano, wala ka man na-post na Bible verse. Ewan ko ba? Kapatid, kung tayo yung Krisyano, si Kristo! Amen? Si Kristo! Ba't puro tayo? Do they see Jesus in me? Do they recognize? Kapatid, revival ang pinag-usapan natin. Amen? So sana, meron ka naiisip ngayon na hintuan na. Sana meron ka na naiisip na simulan na, mga kapatid. Because, get connected. Stay connected. Last but not least. Wow, 11:47. Pagkagulo na alas 12. Amen. Get connected to Christ. Believe. Get conformed to the image or character of Christ. Behave. And last but not least, ito na tayo mag-invite. Get committed to the Church of Christ. I thank God that for 22 years, I have been a member of a Baptist church. For 22 years, more than half of my life, I'm not perfect. But I thank God that I'm a church. I thank God meron akong pastor ko si Pastor Dan Zapanda.
I thank God for the fellowship. Meron mga kasama yung people. People come and go. People come and go. Sana, 5-10 years from now, nasa simbahan ka pa rin ang Panginoon. Sad to say, 5-10 years from now, iba talaga dito, talagang iba, for various reasons. Sad to say, yun ang statistics eh. Pero sana, masugpungan tayong tapat ang ating Panginoon. Moreover, it is required as 2 words that the man be found faithful. 1 Corinthians 4:2. But anong point na punto ko dito sa third point dito? To get committed to the Church of Christ, belong. Belong, mga kapatid. Talagang mayroon ka paglalaanan ng buhay mo. Talagang mayroon kang bibigyan ng importansya. Nandiyan, humaba sila straight, everyone sila straight. Ngayon nagtanong, ano na pa pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano? Sabi nung isa, ay sir! Ang pinakamahalaga, prayer. Basta nagpe-pray ka, basta di ka ika, nakakalimot. Ganyan, ang mga salita ng mga diba? Basta di ka ika, nakakalimot. Pray. Ay hindi, sabi nung isa, pray, hindi. Ang mahalaga, nagbabasa ka ng Bible. Sabi nung isa, ay hindi, sabi nung isa, hindi. Ang mahalaga, pinagpupuri ka sa Panginoon. Sabi niya, ay hindi, sabi nung isa, ang mahalaga, nag-aangay ka ng kaluluwa. Sabi nung isa, grabe yung isa, prayer. Yung isa, Bible reading. Isa, praising. Yung isa, soul winning. Ay hindi, ang mahalaga, nagbibigay ka. Sabi. Okay? Sabi nung isa, malira kayo, nag-aaway-aaway pa kayo. Lahat yan importante. Tama ko ba? Okay, but listen to this. Pero lahat yan, kung gusto mong ipagpatuloy lahat ng yan, kailangan mo ng church. Amen? That's why in Matthew 13, I think verse 44, again, nabanggit ko yung verse na, pero this is a parable na ipinakita ng Panginoon na merong treasure in a field, and then nung nakita niya ang treasure to, itinago niya, at sa kanyang kagalakan ay binili niya ang buong field na iyon. No? At walang iba, no, na binili ang Panginoon maliban sa ating kaluluwa, kundi ang Church of Panginoon. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and unto the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Amen? Diba sabi ng 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, and which ye have of God, and ye are not your own? Verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So binili ka ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, binili ka ng Panginoon. Pero, bukod sa iyo, ang binili ng Panginoon ay yung church. Because, habang wala pa tayo sa langit, nandito pa tayo sa lupa, di ba? We need to be protected sa ating Christian life. Kaya may church, amen? Kaya may pastor, amen? Kaya may mga kapatiran, amen? Para ang buhay natin, ma-protection natin. Gusto mo may pagpatuloy, pag-aakay ng kaluluwa, pagbibigay sa Panginoon, paglilingkod, panalangin, pagbabasa ng Biblia, get yourself connected, committed to the Church of Christ. Amen? At ang iglesia na ito, mga iglesia na ito, mga kapatid, ay hindi perfect. Walang perfect na iglesia. Sabi nga ng isang libro, pagka may perfect na church, huwag ka nang pupunta doon kasi hindi na magiging perfect yun. Okay? Ngayon mga kapatid, nagpapasalamat ka ba sa church na meron? Nagpapasalamat ka ba sa pastor na meron? Mga kapatid, ang loyalty natin unang-una sa Panginoon. Amen? Listen to this. Ang unang-unang loyalty natin sa Panginoon. But then, sabi ng Panginoon Jesus, believe in God, believe also in me. May loyalty tayo sa Panginoon Kristo. And then, loyalty natin sa salita ng Diyos. Doon pa lang ngayon magkakaroon ng sense. Dahil ang salita ng Diyos, sinasabi niya, mayroong church na binigay ang Panginoon. Kaya hindi mahirap maging loyal sa church because una, naging loyal ka na sa Diyos, sa Panginoon Jesus, sa salita ng Diyos. And then, mayroong church. And then, mayroong pastor. And then, mayroong kalooban ng Panginoon. Ngayon, kapatid, kaibigan sa oras na ito, simple ang mensahe. Get connected. Sige nga. Again, get connected. Stay connected. To get connected to Christ, number one, believe. Do you believe? Do you believe God? Do you believe the Lord Jesus Christ? Do you believe the words of God? Alright, patunayan mo. Alright?
To get conformed to the image of or character of Christ? Behave. Ayusin mo naman. Mag-behave ka naman. Tandaan niyo yung 1 Timothy 3:15. Tingin niya, sige pupunta. I spent 1 minute of 1 or 2 minutes. 1 Timothy 3:15. Tingin niyo marami nagtatanong paano ba dapat behavior sa loob ng simbahan? Pero respect, makalimutan, hindi lang yan. Listen to this. Ang sabi dyan, but if I tell you that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the what? The house of God. So alalahanin mo, bahay ng Diyos, tahanan ng Panginoon. Amen? O, sabi niya, which is what? The church of the o ba't tayo may living? Pwede naman ganda lang, church of God na lang. No. Ang sinasabi, ang behavior mo dapat, nasa loob ka ng bahay ng Panginoon, buhay ang behavior mo. Umaawi ka, buhay! We praise thee, Lord. God is not divide us. Dapat, buhay. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Hindi, gusto mo, dapat buhay. Living ka din. The church of the living God. Be aware, be sensitive. Kapag ikaw ay nasa bahay ng Panginoon, ang Panginoon mauusap sa iyo. Yun ang behavior. Ito, how the others to behave. Alalahanin mo dyan, the church, tayo, pag nandito, hindi naman ipasok yung mga TikTok. Please, magtak na loob. Huwag nyo sabihin mga, kung ano-ano mga anik-anik dito sa church. Yung iba ito ba yata nagre-review ng TikTok, ha? Hayaan tayo maging influensya sa mundo, hindi sila maging influensya sa atin. Amen? Behavior. The pillar and ground of the church. Praise the Lord. Every time I come to the church, the Word of God is being preached. The man of God is being used by God, empowered by God, by wisdom, strength, and love to give me, supposedly, what I need. But listen to this. To get conformed to the image of Christ, behave. Last but not the least, to get committed, and quickly, to get committed to the church of Christ, belong. Alam ba kung kanino mga kasama? Okay, di ba, ito, sabi ng 2 Corinthians 6:14, be ye not, ay sino nakakala, pero kayo sa akin. 2 Corinthians 6:14, be ye not, yun, very good. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Okay, meron ka ba mga kaklase na unbeliever? Alright. Medyo mixed emotions yun, ha? Kasi, yes. Pag sinabi mong yes, okay, it's either, alright, meron, and then yes, mga unbeliever pa rin sila. Ha? Dapat gawin ko na sila sa mga. Pero sila, huwag daw makipamatok ng hindi pantay sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang mag-stay in fellowship with them. Okay. Siyempre, nare-recognize kung minsan yan, yung unbeliever. Sige nga, ito nga yan eh. Merong unbeliever na minsan mukhang believer. Ang mahirap yung believer, mukhang unbeliever. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko ito, alright, huwag kayong makipamatok ng hindi patay sa mga unbeliever, at huwag din kayo makipamatok ng hindi patay sa mga mukhang unbeliever. Kristyano na mukha pang unbeliever. Baptist na mukha pang unbeliever. Church member na mukha pa rin unbeliever. Huwag naman! Kung believer ka, huwag mukhang believer tayo, amen? Kung Kristyano tayo, huwag mukhang Kristyano tayo, amen? Kung Baptist tayo, huwag mukhang Baptist tayo, mga kapatid. Ang hirap yung unbeliever mukhang believer, tapos yung believer mukhang unbeliever. Grabe naman. Kaya inaayos natin damit natin, amen? Hindi kahit anong damit, tama mo ba? Ang hirap eh. Tama mo ba? Kaya hindi tayo kung ano na isuot natin. Inaayos natin eh. Kasi hindi lang natin gusto magmukhang believer, kasi talaga believer tayo. Amen? Believe! Behave! Belong. Mga kapatid, yun ang nag-reminder ko sa aking mga estudyante. Sabi ko, okay, huwag mong makipag-relasyon sa unbeliever. I go a step further. Huwag ka rin makipag-relasyon sa mukhang unbeliever.
said to the Church of Christ, ang tunay na kagalakan spiritual ay nangyayari hindi sa pamamagitan ng survival but through revival. Ang sabi ng Psalm 85:6, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Psalm 85:6. Sabi ng Bible, will thou not revive us again? Yan, that thy people may rejoice in thee. So it seems to me, pag ikaw revive, dapat aalis ka rito, masaya. Amen. Okay? That thy people may rejoice in thee. Kung ikaw ngayon sa oras na ito, marerevay kung iyong pananampalataya, aalis ka, matatapos sa gawain na ito, nagre-rejoice ka sa Panginoon. So, praise the Lord! Meron akong natutuhan. Praise the Lord! Nabago ang isip ko. Praise the Lord! Nagbago ng dami ko. Praise the Lord! Meron akong intention. Nagawin ng buti at tama sa akin. True spiritual rejoicing does not come from survival, but from revival. Kaya ano naman ang susi for revival? Dapat baguhin mo na isip mo. Kung 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yeah? 2 Chronicles 7:14. Ang sabi ng Bible, kung aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba ng kanilang sarili, manalangin, hanapin ang aking mukha, at talipunan ang kanilang mga sumasamang mga lakad. Sabi diyan, ako'y dirinig mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagagaling ang kanilang lupain. Kapag kaibigan, mayroon kong dapat talikuran na. Baka naman hindi tamang relasyon, talikuran mo na. Baka naman hindi tamang music, please. Subconsciously, it influence you. Kapatid. Hindi tamang awitin, hindi tamang gawain. Talikuran na. Yun ang susi for revival. Yung pagsisisi, hindi lang yung sorry Lord, hindi lang yun. Ang tunay na pagsisisi, nagbabago yung isip mo, nagbabago yung dami mo, pati gawa. Tatalikuran mo, lalayo ka dyan, lalago ka sa paglayo, at lalago ka sa pagdapit sa Panginoon. Amen? Paglayo sa kasalanan, ha? Hindi paglayo sa kasalanan at paglapit sa Panginoon. Kapatid, without genuine repentance, there will be no revival. Without realizing God's goodness, there will be no genuine repentance. I'll ask you one last question. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos sa buhay mo? Kabataan, ang Panginoon, hindi lang siya mabuti dahil sa mga binigay niya sa iyo. Hindi lang mabuti ang Diyos dahil sa ginawa niya sa iyo. Mabuti ang Diyos dahil siya talaga'y mabuti. Regardless kung ano ang tinanggap mo. Regardless na kung ano ang naranasan mo, mabuti ang Panginoon. Ang sabi ng Romans 2:4, Romans chapter 2 verse 4, my last verse, and then we will come to the invitation. Ang sabi ng Bible, Romans 2:4, or despise thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Do you want to be revived? If you want to be revived, realize God is good. In spite of your badness, in spite of our evil works, in spite of our sins, He is good. Hindi lang sa mga binigay sa iyo. Kahit wala pa siyang binigay sa iyo, mabuti na siya. Kahit wala pa siyang ginawa sa buhay mo, mabuti na talaga siya. Siya ay banal, matuwid, makatarungan, mahabagin, mabiyaya, mapagmahal, maibigin. Amen? Mabuti ang Diyos. Kaya mabuti natin isipin. Tandaan. Gawa. Kaya nasusi sa revival. Pumunta ka sa iyo revival. Hindi para pag-alis mo dito, lantang-lantang. Pumunta ka sa iyo revival. Kung pag-alis mo dito, may panibagong kalakasan. Amen? May panibagong buhay. May panibagong excitement. Rejoicing sa ating Panginoon. Get connected? Stay connected. Believe. Diba? Kaya tayo na. Salamat po sa verse nito. You know that I am doing my best. It's not about me, it's not about my army. It's about you. It's about your presence. It's about your dealing and leading sa amin. Lord, I pray that somebody will get the idea and respond to your word. I pray that this morning, this afternoon, everyone's heart will be tender
and everyone's mind will be directed toward your will. Nawa Panginoon, mamusap ka sa amin patuloy, Holy Spirit. Magsubo ka ng revival sa Holy Spirit. Dalangin ko po sa bawat isa na tutugon sa Holy Spirit ay masettle namin ang aming buhay sa iyong harapan. Tiyakin namin ang aming kaligtasan. Iayos namin ang aming paglilingkod sa iyo. At ilaan namin ang aming commitment sa iyong iglesia. Lord, this morning, patuloy po kayo. Mag-accomplish na ninyong kayo. Ito po dalayan sa pangalan ng Diyos. Habang nakayo po tayo nakapilin. Kapatid, kabataan sa oras na ito, kung nakinig ka lang sa oras na ito, alam ko na meron kang pwedeng i-respond sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi paligtas, ito na yung araw ng kaligtasan. Kung hindi ka pa mananampalataya, ito na yung pagkakataon. Huwag mong isuman ang buhay mo. Tiyakin mo ang iyong buhay, ang iyong kaligtasan. Walang iba kundi sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Kung ikaw naman ay ligtas na, ang pinakamainam, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Why not? Kung nais mo na tumugon, makipag-usap sa Panginoon, you can come to this altar. You can pray to the Lord. You can kneel down. Forward ka dito. Pumunta ka dito sa harapan. Dito ka makipag-usap sa Panginoon. Hindi dyan sa kinaupuan mo. Iwanan mo yung kinaupuan. Pumunta ka dito sa harapan at makipag-usap ka sa Panginoon para sa iyong pag-response sa Kanya. Lalo na kung mananampalataya ka niya. Hindi pwede na narinig mo salita ng Diyos tapos wala kang response. You come forward. You come to the Lord this morning, this afternoon. Forward tayo dito. Iwanan mo ang iyong upuan. And tell the Lord, Lord, I commit myself to you. I commit my life to you. I want not only to get connected, but stay connected. To get conformed and stay conformed. To get committed and stay committed. You come. Meron bang nais mag-forward sa Panginoon? Thank you sa bawat isa nandito sa harapan. Meron ba? You can leave your place. Huwag dyan sa iyong kinuupuan. You come forward. Kung nangusap ang Panginoon sa iyo, the best way to respond is to tell the Lord, Lord, I commit my life to you. I settle myself. I trust you for my salvation. I want to serve you, Lord. Kung yan ang prayer mo, right now, ito ang pagkakataon upang ikaw ay tutugod sa Panginoon. Ama, salamat po sa oras dito. Pagkakataon na meron kami upang bigyan pansin ang iyong salita, ang Banal na Espiritu sa kanyang pangungusap at kilos sa aming buhay. Lord, help us not only to experience revival, but to maintain ang aming buhay sa iyong harapan, naglilingkod, nananambahan, nagpupuri sa iyong pangalan. Lord, I pray for every young people na nandito sa oras nito, even sa kanilang mga pastors at mga churches na kinabibilangan. I pray that somebody will be serving you, will be winning souls for you, will be doing what matters most sa iyong harapan. Pagkat ito po, Panginoon, ang mangungusap, kalooban mo po ang nais namin gawin. Salamat po, Ama, na sa oras dito. Kayo po ang patuloy na magkaloob ng pagpapala sa bawat isa na matalimain, masunurin sa iyong salita at kalooban. Salamat po, Panginoon. Kung lahat na langit ko pituloy. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All God's people said? Amen. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon natin na pakinggan. May buhay nila, si Bien, si Amen. Amen. Nawa sa buhay natin, patuloy sa salita ng Diyos ay ating mahalin. Diba po? At yun nga, tayo patuloy na magpakuner sa Diyos at manatili sa ating paglilingkod. Diba po? Nawa, every youth revival nakikita tayo. Diba napakasaya nakikita tayo every youth revival? Every month to, ibig sabihin every month. Diba? Kasi sa month of April, doon tayo kay ni Pastor Erickson. Sa month of May, sa Good Shepherd, Mabalabat. Diba? Mga schedule na kasi. Nga po, sa June,
Yung kasi sa June? Ha? July yung sa Malasa eh. So yun po, every month meron tayong year revival. So dalangin po namin, mga pastoral, mga young people, no? Ay patuloy na hindi na maging busy sa school, hindi maging busy sa barkada, hindi maging busy sa mga gadgets, kung hindi daw tayo po maging busy sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Ano po? Soul winning, Bible study, at naging involved sa church. Yan nawa, ipapatuloy natin ang mabuting gawain. So kayo po, ano na yung next part natin? Gutom na ba kayo? Ay, hindi ba? Extend pa natin. Extend pa natin. Ano na? Certificate, okay, sige. Bibigyan natin a certificate of appreciation. Ano ba? So, tayo nagpapasalamat, no? Kasama ngayon natin si Brother Rico. Dahil from ano pa lang siya, malulusot lang. Dahil siya kahapon, 5 hours, dahil matagal yung pag-commute. Hindi hintay pa ng mga another passenger. No? Pero pag kayo travel time, ay nasa 2.5 hours yun. Ako? So ngayon tayo nagpapasalamat. Sige, palampakan natin. Tawagin natin muli ang ating guest speaker. Kasi sila mo dito. Brother, basahin mo muna yung certificate of appreciation. Basahin ko lang po itong certificate of appreciation. This certificate is hereby presented to Preacher Rico Angelo Castro for boldly preaching the Word of God on our youth revival with the theme Get Connected, Stay Connected. Ako, palagpanan natin ulit. Preacher Rico Angelo Castro. Jesus. Amen. Bless mo ba ang bawat isa? Shout amen. Amen. Tuloy nga po pagbabara po sa salita po ng ating po Panginoon. Amen. Patuloy, maging connected po tayo sa bawat isa. At mag-fellowship po tayo sa mga kapwa po natin mga young people. Amen. Sa mga iba-iba pong church, magipagkakilala po tayo. Amen. At ngayon po, bago po tayo kumain, magkaroon po ba tayo ng kahit isang kingdom po. Amen. Amen po ba? Amen. I believe po meron po kayong nakuhang mga pen yung may talo. So, iba-iba po yung kulay niya. So, kung ano po yung kulay po ninyo, yun po yung magiging. Sa mga wala po, Sino ba yung wala? sino po yung wala? So, meron pa doon sa likod. So, sige po, ngayon po, tayo po tayo. At po tayo muna yung mga group po natin. Sige po, dito po yung violet. Tapos, dito po yung blue. So, ilang kulay kasi yung green. Dito na po. Gawin ka mo. Red and black yun. Tapos po, announcement lang po sa mga staff po sa youth camp. So habang nag-games po yung iba pong mga yamin ko dito, sa side po yung mga staff po sa youth camp para mag-meeting po.